Isang magandang araw mga kababayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod, Sir Co-op. And for today's video, magre-react tayo dahil meron akong nakitang video na kung saan sila daw, mga grupo ng mga teacher, ay galit na at gusto na nilang mapa-impeach itong si BP Sara Duterte. Halaka. At totoo ba ito? Parang mayroon yatang pakawala na guro. O ewan ko lang kung guro ba talaga to mga kababayan. Kasi alam nyo po, ang grupo ng mga maestra o mga guro or mga teachers ay sinabi na po na non-partisan po ang mga DepEd, Department of Education, mga teachers, ay hindi po sila nakikialam, lalong-lalo na sa mga issue. O mantakin nyo yan matapos na lumabas yung video makaraang ilang linggo, mga kabayan, na nasa Davao mismo na may nag-react na matapang na isang guro na sinuplak lang naman itong representative ng ACT Teachers Party List. Dahil doon, nakatikim sila na ang mga guro ay hindi po kaalyado or kaisa ng Alliance of Concerned Teachers kasi nga itong grupo ni Franz Castro mga kabayan ay halata naman na ginagamit lamang itong mga guro. Ewan ko lang sa ipapakita nating video sa inyo, anong nakain itong babaeng ito? Ewan ko ba guro ba to o saan ba itong guro? Baka guro itong doon sa makakaliwang grupo. Abay bit-bit pa niya na sila daw mga guro ay sama-sama daw na mapatasik itong si BP Sara Duterte. Sigurado ka po dyan, ma'am? Ang linaw po, na itong babaeng ito, ang guro na ito, ay pakawala ng isang convicted criminal na si Franz Castro. Kasi naman mga kabayan, maliwanag pa sa sikat ng araw, bakit niya isisi kay BP Sara Duterte? Itong kulang daw sila sa sahod, dapat daw nalagyan pa ng mga classroom, nadagdagan pa itong confidential funds si BP Sara Duterte. Sigurado ka ba po, ma'am? Bakit hindi mo tanungin ang presidente? DepEd Secretary na po si Ma'am BP Sara Duterte. Sa katunayan nga, nung kanyang pamumuno sa DepEd, ay dami nga nagmamahal sa kanyang mga guro. Kahit saan ka pa lumibot, hanggang ngayon, nag-iikot pa rin si Ma'am BP Sara Duterte, nasasalamuha pa rin niya yung mga teachers. Ang tuwa naman ng mga kababayan natin, mga guro, kasi pag was nakita nila sa BP Sara Duterte, damang-daman nila ang tunay na malasakit. Ewan ko ba, itong sa teacher na to, tila ba'y sinisisi niya dahil sa kukulangan ng sahod at kung ano-ano pang paninira kay BP Sara Duterte. Hoy, take note, ma'am, isipin nyo, walang iba pong nakagdagdag sa inyong sahod kundi sa pamumuno ni Tatay Digong. Huwag nyong kalimutan yan. Ewan ko ba kung guro ka ba talaga, kasi parang feel ko, gusto lang ata nilang sumagot o rumesbat doon sa isang teacher sa Davao na matapang lamang na naghayag na kanyang saloobin. Kasi alam niya, wala talaga sa issue yung representante ng ACT Teachers Party List. Kasi biro mo, magkakaroon kayo ng pagtitipon. Imbis na pag-usapan ninyo ay magandang gawain sana ng Department of Education, kaakibat dito sa mga guro, bakit tila ba'y ang nangyaring speech or pahayag ay paninira lamang sa mga Duterte o lalong-lalo na kay BP Sara Duterte. Take note, walang ibang nagdoble ng sahod sa mga men in uniform pati teachers. Itanging si Rodrigo Roa Duterte lamang. Ba't mo nakakalimutan yan? Bakit hindi mo itanong sa iyong presidente kung kailan madagdagan yung sahod ninyo at kung ano-ano pang sinasabi mo? Isipin mo, 4.5 billion ang confidential funds ng Office of the President. Bakit hindi kayo doon magngak-ngak at kung ano-ano dapat ang hiningi ninyo? Bakit dito kay Sara Duterte na nakisawsaw kayo? Halatang-halata na itong babaeng ito, nagguro, siguro ito, kung ano kaya, totoo, halatang bayaran. Ay ganun naman talaga ang galawan nila. Dahil sa mayroong isang teacher na nagpahayag ng kanyang saloobin lang naman. Yung pagtitipon nun, hindi naman yun pinagplanuhan o pinag-isipan. Kusa yun ng isang teachers na ipahayag ng kanyang damdamin dahil hindi na nga tama ang nangyayari doon. Instead, magpag-usapan kung anong gawin sa
mga guro dyan sa DepEd kung anong pwedeng pag-usapan sa mga darating pang mga taon, development, whatever, naninira kayo ng puri kay BP. O, yun ang totoong lumalaban na may paninindigan na ayaw nila ng gulo kasi nga non-partisan na mga teachers. Pero bakit itong mga teachers party list ay laging bukang bibig nila na sila ay Alliance of Concerned Teachers, ha? Na kung saan hindi naman natin na-feel. Ha? O ibalik ko sa inyo. Nung naging DepEd Secretary si VP Sara Duterte, nasaan ang ACT teachers? Ha? Kung alliance kayo, bakit hindi kayo nakipag-alay kay VP Sara Duterte doon sa panahon niya naging Department of Education Secretary siya? O ito po yung video mga kababayan, ha? Dahil ako ay nanggagalaiti sa babae ito, o ewan ko ba kung teachers ba talaga yan? Kasi lahat ng mga sinasabi niya, puro paninira kay VP Sara Duterte. Mapapaisip ka, non-partisan ang DepEd or ang mga teachers. Bakit may lumabas na ganitong video na kung saan, bakit para bang ipinagtanggol mo ang DepEd? Non-partisan nga. Ha? Di ba? Ubok ditong nabayaran siguro to, di ba? Kasi kung teachers ka na totoo, bakit kailangan mong magpahayag ng ganyang mga saloobin mo? Wala ka namang pinagbabasihan. Ha? Yung sagot ng isang teacher sa Davao, personal niya yun na nararamdaman dahil sila ang nandun. O bakit may mga response na ganito, na kung teacher ka, klarong-klaro naman, non-partisan nga, ayaw nga ng mga teachers na may kisaw-saw dyan. O bakit nakisaw-saw ka, Mr., Mrs. o Miss teacher? Ang dami siguro. Nakakahawa pala itong sakit ni ano, no? Ang sakit ni Representative convicted na si Franz Castro ay nakakahawa. Oo, isipin mo yun. Ha? Nahanapan pa nila ng paraan na sumaklolo sa isang teacher. Ewan ko lang talaga kung teacher yan. Kayo na pong bahala humusga. Ito na po yung video. Para malaman natin na itong babaeng ito ay halatang halata, no? Na hindi niya alam yata ng partisan, non-partisan ang mga guro. Bakit may mga ribat na ganito? Hindi niyo matanggap na mayroong isang guro sa Davao na matapang? Ito na po yung video, ha? Panoorin ninyo. Sa amin na mga public school teachers sa ilalim po ng Alliance of Concerned Teachers ay kaisa po sa araw na ito ng iba't ibang mga organisasyon bilang complainant sa pagpapa-impeach po sa ating VP Sara Duterte at sa resign DepEd Secretary. Kami pong mga guro, malinaw po sa amin na kung gaano kahirap yung aming sektor. Sa bawat 10 guro ang hindi po talaga nakakatungtong sa living wage yung sahod. Hirap na hirap magturo sa napakasikip na classroom. Talagang humuhugot sa sarili naming pulsa, nagkakanda utang para po dun sa pangangailangan namin sa eskwela. Kaya galit na galit po talaga yung mga teachers natin habang naririnig po namin yung hearing kung saan talagang sumasambulat po sa atin yung katotohanan kung gaanong nilulustay yung pera ng bayan ng ating isa sa mga pinakamataas na posisyon at opisyal ng ating gobyerno. Para po sa amin, ng mga teachers, kung hindi nagpe-perform ang isang estudyante, at para po sa amin, ng mga teachers na hindi sumasagot sa mga simpleng tanong, hindi talaga siya fit sa posisyon na yan, kailangan po siyang i-kick out. Para sa aming mga teachers po, kaisa po kami sa pagpapanagot sa ating VP Sara. Tingin po namin ang 612.5 million na pera sana sa confidential fund ay makakapaglaan na sana ng napakaraming classroom. 300 classroom na sana yan at makakapagpasahod ng mga bagong guro na kailangan natin sa Department of Education. Malinaw po sa amin ang kahilingan ng mga teachers, 50,000 para sa entry level, pero pinamimigay, pinamumudmud pala sa mga opisyal na 50,000 sa mga opisyal ng Department of Education. Kaya po, para sa amin, hindi kami papayag na hindi mapapanagot ang Sara Duterte na ito. Ng mga public school teachers sa ilalim po ng Alliance of Concerned Teachers ay kaisa po sa araw na ito. Diba mga kababayan? Nakita nyo ba? May napansin ba kayo? Iisa lang yung terminology or term na ginagamit nila. Ubob din tong guro na to. Kung guro mo nito, kasi yung paglulustay, yan yung mga
Sinasabi nila ngayon na kumakalat, paglulustay, inday lustay, halata na, one script lang kayo. Sana binago mo naman. Sana nilagay mo pagwawaldas, winaldas, ginastos, sobrang gastos. Tapos doon kayo humingi ng saklolo sa inyong presidente. Kasi po, 4.5 billion ang confidential funds noon. At saka itanong nyo na rin, bakit hindi niya dagdagan ang sahod ninyo at ang pundo nyo sa DepEd? Kung totoo man yan, kung totoo kang guro. Kasi kayo lang naman nagsasalita dyan, halata naman na ikaw, ma'am, at siguro yung grupo mo, ay, di umano, baka lang naman. Baka may bayad. Kasi, bakit kayo sumagot ng ganyan? Bakit kayo, para bang, alam mo yun, hindi galing sa puso mo. Kasi pag galing sa puso mo, nararamdaman namin yan. Hindi gaya nung teacher sa Davao City, yung hinaing niya ay para talaga sa puso niya, tagus yun eh. Kasi hindi niya matanggap nga, taga Davao kami, bakit kami gaganito ng isang ACT Teachers Party List? Tapos bit-bit palagi ang Alliance of Concerned Teachers na wala namang ka-concern. Maraming salamat mga kababayan. Kayo na po ang mumusga at bumwelta sa babaeng yan. Maraming salamat and God bless us all.